Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mala pelikula ang barilang tumapo sa pagtugis ng pulisya sa isang Chino mula Makati hanggang BGC sa Taguig. Sisilbihan lang sana ng arrest warrant ang dayuhan para sa panginginak umano ng kapwa Chino. Pero mabilis itong pumuslit patawid ng ibang lungsod. Na-corner lang ang suspect matapos tamaan ng bala sa likod at nakuhanan din siya ng granada. Ang kanyang lagay at ang perwisyong idinulot niya sa pagtutok ni June Veneracion. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa video na ito. Nakuha mula sa taas ng isang building sa BGC o Bonifacio Global City sa Taguig kagabi. Napahinto ang mga sasakyan. May mga napatakbo para makaiwas sa disgrasya. Isang umaandar na puting SUV ang target ng mga namamaril na lalaki. Operasyon pala ito ng PNP Anti-Kidnapping Group. Matapos ang habulan at barilan, na-corner at napalibutan ang target na isang Chinese national. Isinakay siya sa ambulansya dahil sa tama ng bala sa likod at dinala sa ospital kung saan siya nagpapagaling ngayon. Nagsimula raw ang insidente sa Makati kung saan isinilbi ng mga tauhan ng PNP AKG ang 3 warrant of arrest laban sa suspect. Nung pag-serve niya, pumutok na siya, then tumakbo na siya. Then doon naghabulan siya hanggang sa makapasok sa area ng BGC. Walang nasugatan sa panig ng mga pulis. Wala ring sibilyan na tinamaan ng ligaw na bala. Pero may mga sasakyan na napinsala gaya ng minamaneho ni Edsel. Nakapark kami doon sa tapat ng pharmacy, tapos habang nakapark kami, may bigla na lang bumangga sa amin na SUV na puti. Tapos may lumabas na naka-plain clothes na lalaki, may hawak na baril. Pinaputokan niya yung SUV habang nakahinto yung SUV. Ngayon, nung nabaril niya na, biglang humarurot na yung SUV, lumayo na. Up to now, meron pa kami nagko-complain regarding sa mga sasakyan na tinamaan, mga na-damage. Ilan po ba? Kahapon, ang reported is more or less mga 3. Nakuha mula sa sasakyan ng suspect ang 3 baril at isang granada, attempted homicide at illegal possession of firearms and explosives. Ang panibagong reklamong inihahanda laban sa kanya. Tinarget ng operasyon ng PNP AKG ang suspect dahil sangkot daw ito sa pagdukot ng isang kapwa Chinese Disyembre nung nakaraang taon. Ang suspect daw ang nag-withdraw ng $80,000 to ransom pero hindi pinakawalan ng biktima na hanggang ngayon ay hindi pa rin mahanap. Ito po ay isang pagkakataon para masilip namin yung ibang mga kaso pa. Baka may involvement siya. So it's good at nakuha namin siya ng buhay. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. 4 na Pilipino ang sugatan sa panibagong pangaharas ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bukod sa pambubomba ng tubig sa isang barko, dinikitan din ng barko ng China ang isa pa. Kaya nakayo dito. Nakatutok si Chino Gaston. Pasado alas 6:30 kaninang umaga nang unti-unting dikitan ng Chinese Coast Guard ang BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard. Isa sa 2 escort ships ng isinagawang rotation and resupply o RORE mission ngayong araw. Kahit delikado, tuloy lang ang barko ng China sa kanang bahagi ng BRP Sindangan. Sa kuha mula sa panig ng BRP Sindangan, dinig ang pagkayod sa kanila ng China Coast Guard. Habang nangyayari yan, kita ang 2 Chinese crew na kumukuha ng video. I would consider China a clear and present challenge to the Philippine Navy in the West Philippine Sea. The situation is not normal, it's not anymore normal, but we are up to the challenge. Pero di pa diyan tumigil ang China. Pasado alas 8:30, dinigitan at malapitang winotter cannon naman ng isang Chinese Coast Guard ship, ang resupply ship na Unaiza May 4. Ayon sa AFP, sadya raw hinabol at tinarget ng water cannon ang resupply ship na ilang beses nagtangkang umiwas. Maya-maya pa, 2 barko na
ang tumitira sa magkabilang panig ng Onaiza May 4. Sa lakas ng water cannon ng China, nasira ang mga bintana at pilot house ng UM4. Butas din ang dingding na kahoy. 4 na tauhang sakay nito ang nasugatan. Napilitan tuloy itong bumalik ng Palawan. Nakalusot naman ang Onaiza May 1 at matagumpay na nakapaghatid ng supply at tauhan sa BRP Sierra Madre, ang barkong nakasadsad sa Ayungin Shoal na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi po tayo ang nagpapataas ng tensyon dito. Sila ang nagpapataas ng tensyon. We do not respond to aggression and bullying from the Chinese Coast Guard. Kumbaga, we just take whatever they're doing. Sa isang statement, sinabi ng China Coast Guard na nilabag daw ng Pilipinas ang pangako nang nagpadala ito ng resupply ship at Philippine Coast Guard sa Ayungin. Ginigiit nila na ang Philippine Coast Guard ang sadyang bumangga sa kanilang barko. Wala raw ibang dapat sisihin sa nangyari kundi ang Pilipinas na anilay mapanlin lang sa mga salita at nang uudyok ng gulo sa South China Sea. Mariin namang kinundina ni US Ambassador Mary Kay Carlson ang ginawa ng China. Naglagay daw ito ng mga buhay sa peligro, nagresulta sa mga nasaktan at nagdulot ng pinsala sa barko ng Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nagpahayag din ng pagkabahala sa ginawa ng China ang ambassador ng Australia at ng European Union. Babala ng security analyst na si Professor Renato de Castro, posibleng tanda ito ng mas agresibong bulisiya ng China na dapat tugunan ng Pilipinas at mga kaalyado nating bansa. The purpose is really to inflict harm. Before it's just to intimidate us, the purpose now is to inflict harm. So what will be next? Habang nangyayari ang panggigipit ng China, nagmamasid naman daw sa layong 10 nautical miles ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Gregorio del Pilar. Nagbabantay raw ang 2 barkong pandigma sakaling kailangan nilang mamagitan. Yes, the RORE is a naval operation conducted by Naval Forces West with support from the Coast Guard. The Navy ships were there. They were stationed 10 nautical miles from Ayungin Shoal. They departed more or less the same time. Ang mga ganitong insidente naging sanhi ng paghain ng diplomatic protest laban sa China. Ayon sa DFA, 142 na mga diplomatic protest laban sa China ang inihain simula ng maupo ang Administrasyong Marcos. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras. At kasunod ng panibagong panghaharas na yan, iginigiit ngayon ng Pilipinas na umalis na sa paligid ng Ayungin Shoal ang mga barko ng China. Ayon po sa pahayag na inilabas ngayong araw ng Department of Foreign Affairs, dapat daw agaran ng lumayas doon ang mga Chinese vessel. Ipinapatawag din ng DFA ang Chinese Deputy Chief of Mission para ipaabot ang pagtutol sa mga agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa resupply mission na isinagawa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Iginiit din ng DFA na hindi katanggap-tanggap ang paghimasok ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Labag daw ito sa sovereign rights at jurisdiksyon ng bansa. Samantala, kinondena rin ng bansang Japan at Germany ang insidente. Dahil hindi na naman sumipot kahit may subpina, ipinaaresto ng isang komite sa Senado si Pastor Apollo Kibuloy. Bagay na inalmahan ng kanyang abogado. Lumabas naman sa pagdinig ang kine-question namanong laki ng halagang pinapadala raw mula abroad ng Kingdom of Jesus Christ. Nakatutok si Mau Gonzalez. I cite in contempt Apollo Carreon Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. Dahil hindi raw uubra ang mga pagdadahilan ni Pastor Apollo Kibuloy, ipinaaresto siya ng Senate Committee on Women and Children. Kahit may sabina na, ay hindi pa rin sinipot ng pastor sa ika-4 na pagkakataon ang pagdinig ng Senado sa mga umano'y pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sabi sa sulat ng abogado ni Kibuloy sa komite, labag sa karapatan ni Kibuloy kung pipilitin siyang humarap sa komite na nagdeklara na sa kanyang guilty, napapahiya at nahaharas lang umano si Kibuloy sa umano'y public trial ng Senado at media. Pero giit ng chairman ng komite, if we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon.
Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. Noted naman ang nag-iisang pagtutol sa contempt order mula kay Senador Robin Padilla, pero kailangan ang majority vote sa loob ng 7 araw para mabaligtad ang utos. Sa pagtutuloy ng pagdinig, nagkwento ang isang OFW sa Singapore na dating miyembro ng KOJC na umabot umano sa puntong hindi makabayad sa bahay sa Pilipinas dahil sa perang binibigay sa KOJC. Ini-encourage po kami na if you're really faithful and you wanted more blessings, you can actually make your tithes instead of 10%, you can make it 90%. On top of tithes and offering, marami pa po doong nakahiliran giving, from birthday ni Pastor, from international meeting ng mga leaders. Minsan, ginagamit pa raw ng KOJC ang mga miyembro para makapagremit ng pera sa Pilipinas. Kung sakali, KOJC may be held liable for money laundering. Pagtestigo naman ng dating opisyal ng charitable organization na sinimulan ni Quiboloy para sa mga bata, nakakalikom sila noon ng perang katumbas ng mahigit 165,000 pesos gabi-gabi pero walang napupunta sa mga bata. Kino-question na rin daw siya ng Canada Revenue Agency dahil sa laki ng pinapadala nilang pera sa Pilipinas. So 2019 nag-resign na ako kasi merong 1 million plus na pinadala kami sa Pilipinas na walang explanation. Iyon talaga ang sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, walang bawas. Niloloko mo yung mga tao na nangolekta ka para sa bata. Yung pala pang gasolina lang pala sa jet. Marami rin umanong miyembro ng KOJC na illegal na pumasok sa Canada at ipinapakasal sa ibang miyembro roon. Nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa. Para lang po magkaroon ng permanent residency dito sa Canada. So mangyari po, dahilan po ako'y talagang naturuan ding sumunod po ako. Pakasal. Mayroon pong kulang 100 na kasalan po dito sa kingdom ni Pastor Quiboloy na puro peke. Sa labas naman ng Senado, nanawagan ang mga taga-suporta ni Quiboloy ng hustisya para sa kanilang lider. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Handang makipagtulungan ng Agriculture Department sa investigasyon ng Senado sa palugi umanong pagbebenta ng NFA rice sa ilang pinaburang trader. Mitya yan ng naunang pagsuspende ng Ombudsman sa mahigit 100 opisyal ng NFA. At nakatutok si Ivan Mayrina. Kung kailan pa naman nalalapit ang anihan, saka nasuspindi ang mahigit 100 kawani ng National Food Authority o NFA. Kabilang ang mismong administrador ng ahensya na si Roderico Bioco na nauna nang nag-leave of absence bago pa man maibaba ang suspension order. Sa isang text message, tumanggi na magbigay ng reaksyon si Bioco dahil gumugulong na raw ang investigasyon. Pero sa tanong na paano ng operasyon ng NFA lalo ng pagbili ng aanihing palay ng mga magsasaka, huwag daw mag-alala ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na pansamantalang namumuno sa NFA ngayon. Ngayong darating na Miyerkules ay magsasagawa ng Emergency NFA Council meeting para masigurado na ang lahat ng ito ay in place at masigurado nga uli na tuloy-tuloy ang serbisyo pa rin ng NFA sa ating mga magsasaka. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, ang tanging mandato ng NFA ay tiyakin may sapat na buffer stock ng bigas ang bansa ng 15 hanggang 30 days, katumbas ng 350,000 metric tons na bibilhin sa mga lokal na magsasaka. Pero ang anomalyang iniimbisigahan, ibinenta umano ng palugi ang buffer stock nang hindi dinaan sa bidding at napunta sa mga pinaburang rice trader. Ang tanong ng grupong Sinag, totoo bang nabubulok na ang bigas kaya ibinenta? Ito yung malungkot kasi 23 billion ng NFA as palay, binenta 25 as bigas. Tapos ang impormasyon nakarating sa atin, itong 25 per kilo na bigas na ibenta ng 52. Kabilang sa mga iniimbestigahan at maaaring panagutin ang mga pinaburang trader na kilala umano sa industriya at kakuntsaba ng tinaguriang sindikato sa loob ng NFA. Suportado na ilang mambabatas ng suspension order na nasusundan pa ngayon ng mga panawagang buwagin na lang ang NFA. Handa raw ang DA na makipagtulungan sa kinakasang investigasyon ng Senado sa anomalyang ito. Desidido rin daw sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na tuldukan na ang ganitong kalakaran. Kung nangyari man nung nakalipas, ngayon ang gusto talaga ng ating mahal na Pangulo ay masigurado na
mawala yung mga ganitong problema. Hindi na ito mauulit at lahat ng necessary safeguards will be put in place. At lahat po na may mapapatunayan na may problema ay haharap po sa batas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Tuloy ang pagbuhos ng pakikiramay at pagdadalamhati sa pagpanaw ng internationally acclaimed actress na si Jacqueline Jose. Ang ilan sa kanila, binalikan ang masasayang alaala ng kanilang tita Jane na di lang kaibigan, tumayo ring nanay on and off cam. Yan ang report ni Lars Santiago. It's really shocking and siya. Emosyonal si Candy Pangilinan sa pagpanaw ng showbiz icon na si Jacqueline Jose nitong Sabado. Sobrang naging close daw si Candy kay Jacqueline na makailang beses na niyang nakatrabaho. Parang nanay naman ang turing ni Tanya Garcia sa premyadong aktres na nakasama niya ng 2 taon sa seryeng Sana Ay Ikaw Na Nga sa GMA. Pero ang pagiging nanay, hindi raw nagtapos sa series. Out of the blue, mga ngamusta, mag-greet, happy birthday Tanya, gusto ko ng chicharon Tanya, padala mo ako, yung little things, pero sobrang grateful siya, sobrang happy siya. Si Andrea Del Rosario, nakita raw ang dedikasyon ng namayapang aktres sa kanyang propesyon. Doon mo maiintindihan na medyo mahirap yung trabaho natin, di ba? Maraming mga nagkakaproblema siguro health-wise. Dahil naman sa lock-in taping ng GMA series na The World Between Us, mas nakilala raw ni Jasmine Curtis Smith si Jacqueline. Marami akong mga saloobin na na-share sa kanya, nag-guide niya ako sa mga maraming bagay. Talagang I am lost for words and napakalungkot actually, napakalungkot. Mahaba rin ang itinakbo ng pagkakaibigan ni Jacqueline at ni Senator Robin Padilla na nagkasama noon sa isang movie production at sa pelikula. Dahil sa malaking kontribusyon ni Jacqueline, gumawa kami ng resolution para kilalanin yung kanyang talino sa pag-arte. Kasi siya yung nagbigay sa atin ng karangalan sa Cannes Film Festival, naging Best Actress yan. Sa isang post, ibinahagi ni Katrina Halili ang conversation nila ni Jacqueline kung paanong tinulungan siya nitong gumaan ang pakiramdam matapos pumanaw ang kanyang boyfriend noong nagdaang buwan. Si Gardo Versosa, pinost naman ang isang eksena nila ni Jacqueline sa dating sitcom ng GMA na Ewan Ko Sa'yo. Kasunod ng clip ng eksena, ang larawan ng urn ni Jacqueline at ang larawan ng pumanaw na aktres. Inalala rin ni Archie Alemania ang unforgettable moment kasama ang kanyang kaibigan, ninang at mentor. Gayun din sina Ay de las Alas, Lian Valentin, Jeric Gonzalez, Raver Cruz, at iba pang sparkle stars na nakatrabaho ng nag-iisang Jacqueline Jose. Para sa GMA Integrated News, Lars Santiago, nakatutok 24 oras. Pinakamabilis ang pagmahal ng bigas nitong Pebrero sa loob ng 15 taon, bagay na nakapagpabilis din sa inflation ng bansa. Sabi ng Agriculture Department, magmumura na po ang bigas pero sabi po ng NEDA, posibleng magmamahal ang pagkain dahil sa epekto ng El Nino. At nakatutok si Bernadette Reyes. Matapos ang ilang buwang pagbagal, muling nakaramdam ng pagbilis sa inflation rate o antas ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Mula sa 2.8% noong Enero, pumalo na ito sa 3.4% nitong Pebrero. Kabilang sa mga dahilan sa mas mataas na inflation ay mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain gaya ng bigas. Sa katunayan, bigas ang may pinakamalaking ambag sa inflation. Ito na raw ang pinakamataas na rice inflation simula noong 2009 o sa nakalipas na 15 taon. Talagang patuloy siya na tumataas, no? Even month on month. Of course, may impact yung increases na nakita natin. At the same time, as I mentioned last month, na mababa kasi yung rice inflation last year mula January hanggang sometime July.
assuming no reduction in the price and the movement will continue, we should be expecting high rise inflation until July or August this year. Mas ramdam daw ng bottom 30% households o yung pinakamahihirap sa bansa ang pagtaas ng presyo ng bigas. Ang magkakamag-anak nga na ito nagtutulungan para mairaos ang mataas na presyo ng bigas. Ang bagang kami, magkakapatid, mga pamangkin. Kadalasan mga pamangkin. Share lang ako ng bawa, yung ulam, ganun po. Tapos yung kanin, ano na rin po ako, share na rin po sa kanila. Tiwala naman ng Department of Agriculture, pababa na rin ang presyo ng bigas, lalo't kasagsagan na ng anihan ng bigas ngayong Marso hanggang Abril habang bumababa na rin ang presyo ng bigas sa world market. Mas marami ang inaasahan natin na bigas or palay na ma-harvest natin. So naturally during this time, pababa yung presyo ng farm gate ng palay, which in turn ay magda-drive down ng presyo ng bigas. Ina-expect natin na palalakasin yung harvest natin, yung production natin. Gayunman, ang National Economic and Development Authority o NEDA nagbabala sa posibleng epekto sa inflation ng El Nino na maaari raw magpataas sa presyo ng pagkain. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. At sa ating ulat panahon, hindi pa po opisyal ang tag-init season pero ramdam na ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Sa datos po ng Pag-asa, naitala ang 42 degrees Celsius na heat index o damang init sa Tuguegarao City. Bukas ay posibleng ganyan din kainit, gayon din sa Apari, Cagayan. 41 degrees Celsius sa Cotabato City, habang papalo naman sa 40 degrees Celsius sa Etiague, Isabela at Calapan Oriental, Mindoro. Mga kapuso, ang maalinsangang panahon na nararanasan natin ngayon ay dala pa rin ng easterlies. Base po sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan bukas sa halos buong bansa. Maliban lang sa ilang bahagi ng Negros Provinces, bandang hapon. Mataas din ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, gaya ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargen at Davao Region. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide, kaya doble ingat po. Mababa rin ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, pero magdala na rin ng payong panangga sa matinding init. Naging sentro ng usapan sa sideline ng ASEAN-Australia Summit ang Code of Conduct para sa South China Sea na naunang sinabi ng Pangulo na inaasahan na niyang mabuusan na. Update ng leader ng Singapore, nagsimula na ang negosasyon pero kakain ito ng oras. Mula sa Australia, nakatutok live si Ian Cruz. Ian! Yes, Emil, sa ngayon ay 10:34 na ng gabi dito sa Melbourne, Australia. At kanina nga, Emil, ay nagsimula na ang Australia-ASEAN Summit kung saan nga inaasahang matatalakay ang iba't ibang paraan para maresolba ang sigalot sa South China Sea. Bukod sa official welcome ni Australian Prime Minister Anthony Albanese, sinalubong din ang katutubong seremonya ang mga dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit dito sa Melbourne, kabilang sa kanila si Pangulong Bongbong Marcos. Sa Prime Minister's reception naman, na dinaluhan din ng Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos, binigyang din ni Albanese ang layo ng narating ng samahan ng Australia at ng ASEAN na nagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng pagiging dialogue partners. Sabay pagmamalaki sa kalakalan ng dalawang kampo at daan-daang bilyong dolyar daw na investment ng Australia sa ASEAN. Katuwang din daw nila ang ASEAN sa pagharap sa climate change at sa seguridad sa rehiyon. I look forward to convening with my fellow leaders to agree on new ways we can support the ASEAN outlook of the Indo-Pacific. Kaugnay ng seguridad, umaasa ang Pangulo na magkakaroon na ng Code of Conduct sa South China Sea. Our adherence to the 2002 ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea remains steadfast. A conducive environment where tensions are effectively managed is crucial to the success of the COC negotiations. We shall never surrender even a square inch of our territory and our maritime jurisdiction.
Ang pahayag na yan sa pagbuo ng Code of Conduct, natanong din sa pressco ni Prime Minister Albanese at Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. The negotiations have been underway. They are taking some time. They have reached the point, I think, of a first complete read-through of the Code of Conduct. But to negotiate and to settle the code, I believe, will take some time. Our position on China remains very consistent, which is that we want to cooperate where we can. We'll disagree where we must, but we will always engage in our national interest. Emil, sa huling araw ng summit bukas, sinasang matatalakay naman sa Leaders Plenary ang iba't ibang maritime issues, ang kooperasyon, pati na ang climate change. Mula rito sa Melbourne, Australia, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Ian Cruz. Baka lalo lang maging negosyo ang edukasyon kung bubuksan sa mga dayuhan sa pamamagitan ng charter change ayon sa isang grupo. Ang pangamba naman ng isa sa sumulat ng 1987 Constitution, baka pagdaragdag ng kapangyarihan ng mga nasa pwesto ang layo ng Chacha. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Maki Pulido at Tina Panganiban Perez. When I'm asked if we made mistakes in writing the Constitution, I said, of course we did. Yan ang pag-amin ng isa sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution. Pero dalawa lang daw ang masasabi niyang pagkakamali. Number one, we overestimated the spirit of EDSA. And number two, we underestimated the greed of politicians for power and of the rich for more wealth. All the provisions of the Constitution on social justice are not being implemented. Duda raw siya sa motibo ng pagpatay ng Kongreso sa People's Initiative at pagpapagulong na lang ng mga resolution of both houses para amyendahan ang economic provisions. Is it part of a compromise between the Senate and the House with the blessing of the President? Is this only the thin edge of the wedge that will later allow the real purpose to overhaul the Constitution, major revisions on the structure, an authoritarian constitution with more powers to the incumbents of government? Tutol din daw siya sa pagsisingit ng katagang unless otherwise provided by law sa konstitusyon. Imbes na Chacha, ipasa na lang ng Kongreso ang ilang batas. There are ways to solve this problem. Please stop blaming the Constitution. Kung tutuusin, mananatiling pag-aari ng Filipino citizens ang 60% ng basic education institutions sa panukalang pagbabago sa saligang batas. Pero sinundan ito ng mga katagang unless otherwise provided by law. Ang pagkakaintindi ng Department of Education, kahit na Filipino citizen din dapat ang may kontrol at administrasyon sa mga paaralan matapos ang Chacha, pwede ang magbago kung magpasa ng batas ang Kongreso na papayag sa 100% foreign ownership pati sa administrasyon sa mga basic educational institutions. The phrase, unless otherwise provided by law, and its underlying rationale could potentially serve as a gateway to expand the scope of control and administration over educational institutions, not solely by citizens of the Philippines but by other entities. Aminado ang subcommittee na medyo nakakalito nga, kaya babaguhin nilang pagkakasulat sa proposed amendment. Rest assured that we will not open up basic education. The intention was not to open up a basic education because nga yung importance of values, formation, nationalism. Di tulad ng DepEd, gusto ang pagbubukas sa dayuhan ng Commission on Higher Education na siyang namamahala sa mga kolehiyo at universidad. So that we will be able to provide additional options to students who want to pursue their education in foreign universities here, help internationalize higher education, facilitate university-to-university linkages between Philippine and foreign universities. Pero ingat, sabi ng Government Academe Industry Network, maaari raw gawing negosyo lang ang ating educational institutions. The experience of many of these foreign investors is when they make money, they sell it again, and then you have new investors coming in. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Tina Panganiban Perez. Nakatuto kami 24 oras.
Sama-samang nagbigay pugay sa ikalawang araw ng burol ang mga kaanak, malalapit na kaibigan at dating nakatrabaho ni Jacqueline Jose. Nagpaabot din ng pasasalamat ang pamilya ng namayapang award-winning actress sa pagmamahal at suporta. Yan ang live report ni Nelson Canlas. Nelson? Iya sa ikalawang gabi ng burol para sa namayapang premyadong aktres na si Jacqueline Jose, bumuhos ang pakikiramay ng mga malalapit sa kanya sa showbiz. Napalumutian ng maraming puting bulaklak ang urn na kinalalagyan ng mga abo ng pumanaw na aktres. Tahimik ang paligid at sa ikalawang araw ng burol para sa kanya, isa-isang nagdadatingan ang mga nakatrabaho niya sa mundo ng showbiz. Nasa chapel ngayon ang malalapit na kaanak ni Jacqueline, kabilang na ang kanyang anak na si Andy at ang kapatid nitong si Gabby Eigenman. Naroon din ang apo ng aktres na si Ellie. Nakita rin na dumalaw ang aktres na si Isa Calzado at si Jake Ejercito, ang tatay ni Ellie. Dumating din si Congressman Lani Mercado. Nagpapasalamat ang kanyang pamilya sa mga nakiramay mula pa nung pumanaw si Jacqueline noong March 2 dahil sa atake sa puso. Pasalamat kami sa suporta, patuloy na suporta ng lahat ng nagmamahal. Not just kay Andy, but of course syempre kay Tita Jane, sa lahat ng sumusuporta sa kanya, sa lahat ng mga... Papasalamat kami. And I'm just here to support my sisters. Hindi pa raw buo ang plano ng pamilya ngayon, lalo't hinihintay pa raw nila ang ilang kamag-anak na manggagaling sa ibang bansa. Since nakremate na siya yesterday, we're just waiting for the other siblings of Tita Jane. Tapos yung isa niyang anak, si Gwen, hinihintay lang namin. Then from there, we can decide on when to na. Pero may mga schedule na kami na so far hanggang mga nailalatag pa lang is until Friday, Saturday. Iya nakakasana rin ang ilang tributes na ibibigay ng iba't ibang grupo at network na nakatrabaho ng itinuturing na isa sa Philippine showbiz icons. Magsisimula ito ngayong gabi hanggang sa araw ng inurnment o paglagak ng kanyang abo sa huling hantungan. Mula dito sa Quezon City, ako si Nelson Canlas. Balik sa iyo, Iya. Maraming salamat, Nelson Canlas. Dahon ng ampalaya bilang gamot, isa lang yan sa 4 na herbal medicine na pasado na sa clinical trials na tumagal ng hindi bababa sa 7 taon. Ang iba't ibang sakit kung saan sila mabisa, alamin po sa pagtutok ni Mariz Umali. 4 na taon na raw mula nang madiagnose na may mataas na uric acid ang 67 anyos na si Tatay Rodolfo. Sa tuwing umaatake, madalas daw siyang mahilo. At umabot pa raw sa puntong tumiklop na ang kanyang mga daliri sa kamay at hindi na maibalik sa dati. Nang tanungin ko kung gaano siya kadalas dapat uminom ng gamot. Araw-araw kaya lang minsan. Tapos sa Pera? Ano po? Magastos. Marami pa ang katulad ni Tatay Rodolfo na iniinda na lang ang mga sakit dahil sa mahal, dalas at dami ng kailangang inumin. Kaya magandang balita raw na pumasa na sa clinical trials ang 4 na herbal medicine kabilang ang ulasimang bato o pansit-pansitan na mabisa raw para sa may mataas na uric acid. Nakita sa clinical trials na talagang nagpapababa ng serum uric acid levels ng mga tao. So maaring gamitin ito para sa gout or yung talagang mataas yung uric acid levels. Kabilang din sa mga nakapasa na sa clinical trial ang dahon ng ampalaya na mabisa raw para sa diabetes. Pasado rin ang yerba buena na magandang analgesic o pain reliever. At siya ang gubat na napatunayang magandang gamot para sa sakit ng tiyan, pagtatae, pati na rin yung may bato sa abdo. Sa 4 na ito tanging ang tiyaang gubat pa lang daw ang rehistrado na sa Food and Drug Administration, habang ang 3 ay hinihintay pa ang regulatory approval ng FDA. 7 hanggang 10 taon daw inabot ang clinical trial para sa 4 na halamang gamot na ito para masiguro ang bisa at kaligtasan ng mga iinom nito at oras na maaprubahan ito ng FDA. Napakalaking tulong daw ang maibibigay nito sa publiko, lalo't di hamak na mas mura rin ito. In terms of side effects, we've seen very good results in the clinical trials. No? Halos walang adverse effects na nakikita. Ngayon pa lang natutuwa na sa balitang ito si Tatay Rodolfo. Malaking epekto yun dahil makakabawas sa bilihin sa mga gamot.
Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. In good spirits daw si dating First Lady Imelda Marcos na kasalukuyang nasa ospital ayon sa anak niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Pangulo na nakausap ang mga doktor ng dating First Lady, bagyang nagkaroon ng pneumonia at nilalagnat ang kanyang ina. Binigyan daw siya ng mga doktor ng antibiotics at makakatulong sa kanyang paggaling. Hindi rin daw nahihirapang huminga ang dating First Lady na sa ngayon ay nagpapahinga. Nagpasalamat si Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga senador na nagpahayag ng suporta sa kanya. Kasunod ito ng pinirmahang pahayag ng 14 na senador na nagdedeklara ng suporta sa liderato ni Zubiri sa Senado sa gitna ng alingas-ngas na may tangkang patalsikin siya bilang Senate President. Ayon kay Zubiri, ang suporta ng mga senador ay marka ng isang matatag na Senado na hindi natitinag ng anumang ingay. Mas lalo raw lumakas ang loob ni Zubiri na ipagpatuloy ang kanyang pagiging Senate President. She's about to sparkle brighter dahil bahagi na rin ng Sparkle GMA Artist Center si Black Rider star Herlene Budol. At mas lalo raw siyang ganado ngayong magtrabaho at may big step pa para sa kanyang acting career. Makichika kay Lars Santiago. Dati pera-pera lang po ako. Sabi ko, yes, may racket, pera na naman to. Kung noon, source of income lang ang pag-aartista para kay Black Rider star Herlene Budol. Ngayon, excited po ako, hindi lang dahil sa pera. Excited po ako kasi parang ina-enjoy ko na po yung pag-acting ko. Mas seryoso at mas gusto pangaraw niyang pagbutihin ang bawat role na pinagkakatiwala sa kanya. Katunayan, nag-acting workshop na po ako, kaya first time ko po nag-acting workshop. Kaya parang sobrang na-excite po ako kung ano pa po yung kaya kong gawin. Sa kanyang pagpirma ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center, damang-dama raw ni Herlene ang pagkakaroon ng bagong pamilya. Feeling ko po safe na po ako kasi may bahay na po ako talaga na feeling ko dumami po yung magulang ko. Tsaka syempre as anak ba ng GMA, mas pag-iigihan ko pa ho. Nanguna sa contract signing, sina GMA Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, at Sparkle Vice President, Joy Romina Marcelo. Nakakatuwa siya panoorin Parang enjoy na enjoy ako pag nakikita ko siya sa mga soap opera, pag nakikita ko siya nag-host. So, talagang refreshing siya in a way sa paningin ko and sa paningin ng mga viewers. So, I'm sure malayong-malayo pa yung mararating ni Herlene. Sa ngayon, abala si Herlene sa GMA Action Prime series na Black Rider, kung saan kasama rin niya ang dating manager at ngayon ay advisor na si Wilbert Tolentino. Nako, Tito Lars, sobrang galing niya. Wide shot, tight shot, safety shot. Isang punas lang ng luha, pag pinapatak ulit kagad ng luha, kaya niyang gawin. Si Herlene naman, mas ganado raw laging pumasok sa set. Excited po ako palaging pumasok. Tapos ayoko pong mawawalan ako ng taping kasi namimiss ko po silang mga kabanding. Ayan, tsaka ayun po yung pahinga ko, yung pagtatrabaho po. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Nasa Pilipinas at umakyat din sa isang mataas na gusali ang tinaguriang French Spider-Man na sumikat dahil sa pagkapang sa iba't ibang matatayog na landmark sa buong mundo. Pero tulad sa ilang bansa, arestado rin siya. Ang kanyang ipinaglalaban daw para sa Pilipinas, tinutukan ni Rafi Tima. Walang safety equipment maliban sa baong climbing chalk. Inakyat ng tinaguriang French Spider-Man na si Alain Roberts ang 47 palapag na GT International Tower sa Makati, ang ikasampung pinakamataas na gusali sa bansa. Ito na ang pangalawang beses na inakyat ng sikat na urban free climber ang gusali. Pero marami pa rin sa mga nakakita, napatigil at nabigla. Wala na rin nagawa ang mga security ng gusali, kundi i-monitor ang dahan-dahang pag-akyat ni Robert sa labas ng gusali. Ang Makati Rescue naglatag pa ng safety mat. Ayon sa Makati Police, pasado alas 8 pa sinimulan ang pag-akyat pero mag-aalas 10 na raw nang may mga tumawag sa kanila para i-report ang insidente. Bawal ang mga ganitong aktibidad dahil mapanganib sa gumagawa at sa publiko.
Naalarma lahat yung mga kababayan natin dito sa Makati dahil sa ginawa niya na halos lahat yung mga sasakyan stop na lang para titingnan. Kaya naaresto po siya. Yung pulis po natin will be filing a case of alarm and scandal. Kaya pagkababa, agad siyang inaresto ng Makati Police. Last time I got an amazing experience in Philippines when I got arrested in 2019, and this time I have been treated like a dog. I am 48 kg. I am a totally harmless person. Why are you treating me like the worst criminal ever? That just doesn't make sense. Kilala si Robert sa kanyang pag-akyat sa ilan pang matataas na gusali at istruktura sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ginawa daw niyang pag-akyat sa gusali sa Pilipinas, pagsuporta raw niya sa bansa sa issue ng West Philippine Sea. I did it to support the Philippines, but it looks like the Philippines didn't support me much. Dahil sa karanasan, hindi na raw muling aakyat si Robert sa Pilipinas. Paparetiro na rin daw siya, pero posibleng may gawin siyang sorpresa bago ang 2024 Paris Olympics. Itinanggi naman ng Makati Police na minaltrato nila si Roberts. Hindi raw nila bibigyan ito ng special treatment dahil malinaw na may nilabag siyang batas sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.